Before I start, I'd like to make a statement wherein gusto ko pong makita ninyo na God ordained two important things here on this world. Okay? Meron siyang ginawa and ordained that every one of you should recognize. One is your family. Your family is ordained by God. It was God who created that. It is not in the mind of man, but it is always in the heart of God. Siya ang gumawa ng pamilya. And we simply need to recognize the truth that our family comes from God. That's why we have to treasure our family. Amen po ba? Sino niniwala doon? Our family should be treasured because it was created by God. Tama po ba? I love my family. The second thing that God ordained here on this world is the church. Because church is also important. Okay. The reason I say that, because not many people will put importance on the church. They put importance on their family, never recognize the church is as important as the family. Itong dalawa na to, ginawa ni Lord, magpartner dapat yan. No? Yung family will go to church to listen ano yung mga principles sa church para pagbalik sa family niya, matututunan niya yon. And everyone should be involved and be connected to the family. And at the same time, you have to be involved and connected to the church. Because these two things are one. Both are created by God. Church, let me continue discussing. Church is so important because it is Jesus who said, I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it. Just to let you know, Jesus is busy building His church. When He said He is busy building the church, everyone that is connected to God must be connected to church. Anyone that is involved in the church because they are connected to the church. Now, tingnan niyo po ito. Kasama tayo sa church, ibig sabihin niya, nagbibuild si Lord ng church, kasama tayo niya na nagbibuild ng church. Walang sino man ang may karapatang manira, sirain ang church o ang family. The moment you do that, mananagot ka dun sa gumawa ng church o ng family na yan. Meron ba ditong nagsisira yung ikaw ang naging reason ng broken family? Ano ba, o babae ka, mag-asawa yung dalawa. Sabi, mas type ko ata yung husband niya. Masisira mo pamilya noon. Pero dahil blind ka, tinuloy mo, nasira yung family mo, mananagot ka sa Panginoon. Because it was God who made the family. You understand? O halimbawa, siguro tinopa ka. Alam mo yung church na yan, blah, 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 blah. Sinisiraan mo ang church. You talk bad things about the church. Teka muna, church yan ng Panginoon, sinisira mo. Mananagot ka. Okay? You don't talk bad things about the church because the church is not just people. The church is the body of Christ. He is the head and we are His body. Every time you talk bad, you say bad things about the church, you are hurting the body of Christ. Well, Jesus will feel it. Guess what will happen? What will happen to you? It's not easy to fall in the hands of an angry God. Ang church, hindi po sinisira, binibuild yan. Ang church, hinahangaan yan. Hindi yan pinagtatawanan. But marami mga tao, ang lalakas ng loob nilang magtawa sa church. Ano ba itong mga born again na to? Para bang magaling na magaling siya at mga born again, ang tatanga, parang ganon. Wala silang kalam-alam. They are hurting the church. They are hurting the body of Christ. And in return, you will gonna pay dearly for it. In fact, the moment you find that this church is your church, I want you to be involved and I want you to be connected. Ano yung una mong gagawin? Be involved and be connected. Unahin ko muna yung connections. Mag-connect ka dapat kasi yun ang ginagawa ni Lord, yung church. Alam niyo ba, ang church ay gagamitin ng Panginoon para dalhin ang mensahe at ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao. So pagkasama ka sa church, huwag mong siraan ng church kasi hindi yan ang goal ng church. Ang goal ng church ay tumulong sa mga tao, tulungan ng mga tao. Yun ang goal natin. Ang church, hindi dapat sila nag-aaway-away, hindi dapat sila nagkokontrahan, tayo-tayo. Hindi dapat. Dapat tayo nagtutulungan so that we could help other people. You know, the truth is this. I want to become a useful instrument by God so that He could use me to build the church. In fact, becoming involved by helping, involving your life and connecting your life with the church, now it becomes your opportunity to become part of it. Sino sa inyo ginagrab nyo ang opportunity, nandito na kayo, kasama na kayo, why not connect
get involved. Iwasan niyo po pupunta kayo dito para maging parang fans club lang, upo lang kayo. 2 oras, tapos uwi na kayo. Ano nangyari? Umupo. Di ba? Nakinig. Pero nag-involve ka ba? Hindi. Nag-connect ka ba? Hindi. Okay? So, huwag mo kayong gagaya sa maraming Christians na naging religious lang. Just come to the church for the purpose of coming to the church building. But you are not the church building. You are the church. You become the body of Christ. At kapag tayo yung body ni Christ, meron po tayong gagawin. Now, tingnan niyo po, ano ba ang role ng church sa world? Ano ba ang ginagawa ng Diyos sa world? Tingnan niyo po ang sabi ng Matthew 12:21 para makita niyo po kung ano ang sinasabi ng mga tao sa mundong ito sa ating Panginoon. Sabi nila ganito, in His name, the nation will put their hope. Ang bayang ito, okay, they put their hope in the Lord. Yung mga tao po, ang pag-asa na lang daw nila ay ang ating Panginoon. When you said, ang mga tao umaasa sa Diyos, when you said, ang hope nila ay si Lord. Now, let me ask you, what is hope look like to the world? Ano ba ang hope sa tingin ng maraming tao? Ito po yung gusto kong puntahan sa hapong ito. Okay, hope. Okay, hope is so important because hope speaks about helping people, becoming optimistic, and passionate, and a great encouragement. Ito po yung 4 na gusto ko makita ninyo. Okay? Ano yung H? H speaks about what? Helping people. E. Okay, O speaks about optimism. P speaks about passion. And E is encouragement. Let me start by telling you that when God worked to help these people, He is what? Working through you. He is working through you. Kasi tayo yung kamay, tayo yung paa, tayo yung bibig, tenga. Dahil nasa atin yung katawan, the Lord begin to operate His ministry on this world through us. Tingnan nyo to. Mababasa nyo po ito sa Matthew 25, starting from verse 34. Ano po ang sabi po dito? Then the king will say to those on his right, come, you who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. Verse 35, for I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me in. I needed clothes, and you clothed me. I was sick, and you looked after me. I was in prison, and you came to visit me. Then the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry and feed you? Or thirsty and give you something to drink? When? Sabi nila. When did we see you a stranger and invite you in? Or needing clothes and clothed you? When did we see you sick or in prison and go to visit you? Sabi ng Lord sa verse 40, the king will reply, truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did it unto me. Ay, ang ganda oh. Mag-focus kayo dyan. Sabi niya, truly, I tell you, whatever you did for one of these least of these brothers and sisters of mine, you did it for me. Alam niyo ibig sabihin yan? Nagtanong Lord, hindi ko matanda kung kailan kita, napakain ba kita, Lord? Oo, pinakain mo. Lord, hindi ko matandaan eh. Kailan kita binisita sa prison? Lord, kailan kita pinakain? Sabi, hindi, pinakain mo ako. Kailan? Yung lahat ng tinulungan mo, kung paano mo siya pinakain, ako yung pinakain mo. Kung ano yung ginagawa mo sa kapwa mo, ginagawa mo yun sa akin na iyong Panginoon. Meaning to say, Jesus want to help people. And if He gonna help people, He will use you to help other people. Now, ito yung malaking issue kaagad. Kasi tayo, mga kapatid, ang problem kasi natin, masyado tayong self-centered eh. Our focus is always on ourselves. Now, masyado tayong sensitive sa needs natin. And because you are too sensitive to your needs, you don't feel the needs of others. That's why helping
is not on your vocabulary. Helping is a language of hope. Yung mga taong nahihirapan, when you help them, nasasama po yung it brings hope to them. Tama po ba? Naintindihan niyo ako? That every time you help those people in needs, you just simply give them hope. Nasasabi nila, ang pangalan ng Panginoon ang tangi naming pag-asa. You know, when you are a Christian and these people knows you are helping them, they feel that help comes from God through you. Ito, sino gustong tumulong sa ibang tao? Taas yung kamay. Ha? Tingnan nyo. Sa simbahan, marami tayong ginagawang parang tama, pero mali. Kasi ayaw natin gawin yung parang mali, pero yun ang tama. Tingnan nyo to. Mamaya matatapos ang service, some of you, sigurado pupunta yun sa Jollibee, pupunta kayo dyan, kakain na kayo sa mga inasal, ano pa, Chowking, KFC, lahat ng food stuff there will be, wow, pumunta na tayo doon. Kaya lang, pag kayo ba pumunta sa mga restaurant, kayo ba ay blessing? O naiinis sa inyo yung manager, yung mga crew? Kasi may mga, ewan ko, may mga tagadulos na ganito, tingnan nyo lang, malay mo, baka ikaw to. Hindi kasi nakaka-bless eh. May mga Christian kasi, pag nagpunta sa restaurant, uy, dito tayo, malamig dito. Huwag tayo mainit doon, dito kasi ano mo, yung kutis ko, alam mo naman yung aking skin, flawless yan eh. Ang dami namin eh. 14 o kaya 13. G12 meeting eh. No. Lahat makukunat, sasabihin ng mga yon. Order ka lang 2 french fries, at least makita nila may order tayo. Kuha ka ng 2 french fries, saka dala ka ng isang balding ketchup. So, titingnan na kayo ng manager. Ang dami nila. Yan, marami customer natin. And then sabi nila, ano binili nila? 2 french fries. Hindi nga ginawang large, small lang. Alam mo sasabihin ng manager sa inyo? Ang cheap naman ng mga yan. Taga saan ba yung mga yan? Taga PACC Forum 3. Yung mga taga-dulos. Talaga yung mga taga-dulos na yan, ang cheap ng mga yan. Sino sa inyo alam na doon cheap kayo? Taas yung kamay. Yung iba sabi, paano nalaman ni Pastor to? Mayroong ginawang survey, totoong survey, nilathala sa magazine, nabasa ko, that majority of the crew coming from different fast food store, ang sabi nila ganito, we don't want to work on Sundays. Aber, bakit naman? Kasi pag linggo, ang ina-expect namin, kasi magsisimba kami, hindi eh. Ang sabi nila, we don't want to work on Sundays. Why? Because dyan dumadating ang mga Christian. Ang dami niyan. Pupunta sa food chain, doon sila mag-cell group, tapos 10 sila, bibilang 2 french fries. Ang kukunat. Wala kang makukuhang tip sa mga yon. Uy, tinan mo katabi kasi parang tayo pinasasabihin ni Pastor dito. Sino sa inyo ang kumakain sa mga restaurant na yon at labis niyong pinarurusahan yung mga tao? Hindi kayo nagiging blessing. You don't help the business at all. Nako, ganito, hindi nyo lang to alam, ano? Yung mga manager, nako, tapos na service sa PICC Forum 3, lalabas na yung mga dulos, sarado nyo na tindahan natin. Bakit naman, sir? Walang bibili dyan, mag-meeting lang yan sa loob ng makiki-aircon lang sa atin, mga chipipa yung mga yan. Pero mo, ganun ang image sa mga taga-dulos. Hindi ko sinasabing ganon. I'm just trying to tell you. Baka ganon. So, dadating kayo. Upo tayo. Order ka na. Ano? Ako, wala. Ikaw. Ayoko din. Fasting ako. Ikaw. Ayoko din. Ikaw. Ayoko din. O sige, 2 french fries na lang. Kuha ka namang isang balding ketchup. So yung isa, sasawsaw yung ketchup. Hindi pa kakagatin. Ketchup lang kukunin. Sasawsaw ulit. Sabi mo sa katabi mo, cheap mo, hoy. Natatawa yung iba, no? The moment you do that,
wala nang gustong magtrabaho sa linggo. Lalo na yung mga taga-PICC crew. Saan nagtatrabaho PICC? Pasok sa linggo. Hindi, ayoko please. Sir, pwede ba huwag naman linggo? Bakit? Basta ayoko na linggo. Ano nga, bakit nga tayo? Basta ayoko. Ano kaya balik na rin natin? Ganito, balik na rin natin. Pagkatapos ng service, pumunta tayo doon, kakain tayo. Hindi tayo chipipay, hindi tayo chip, o order tayo. Kakain tayo. Pagkakain natin, sasabihin natin, bro, we have to help this crew. He's working hard to earn a living. We could be a blessing to them. 10 kayo. 10 lang ha, 10. Pwede man tagbe-20 tayo. Pang-tip lang natin dito. Tagbe-20. Sa 10 times 20, 200 pesos, di ba? 200 pesos yun. Pagbalik ng crew, tapos na kayong kumain, nalis na kayo, bro, salamat. Ikaw nag-serve sa amin, nagbigay ng tubig, nagbigay ng ketchup. Nabusog kami, saya namin. We just want to give it to you. Mahal ka ng Panginoon. Alam mo, taga-dulos kami, pero mahal ka namin. Sabi nila, taga-dulos. Saan yung dulos, sir? Diyan sa PICC, sa Forum 3. Pagtingin, sir, ang sa'yo yan. Kasi you know what? We want to help you. We want to bless you. Sa palagay mo, kakalimutan kayo nun? Ha? Alam mo, sasabihin nyo sa sir niya, sir, pwede ba paglinggo ako i-assign mo dyan? Kung ayaw nila ako, bakit gusto mo ng Sunday? Basta. At tuwing matatapos na, alam ko, ang service nila, 10 o'clock, matatapos ng 12. Tsaka, 12 to 2, 2 to 4, tsaka 4 to 6. Nako, 4 na beses yan. Nako, pag dumata din, sana taga-dulos. Sana taga-dulos. Taga-dulos kayo. Dito kayo, inanda ko na lamesa nyo. Sabi niya, alam mo kanina, pagkatapos ng first service nila doon, dito kumain yung mga tao. Akalain mo, pagkatapos nilang kumain, pinigyan ako ng 200 pesos tip. Sabi ng isang crew, magkano binigay sa'yo? Wala ka, ako 300. Mahina pala kayo, 500 yun sa akin eh. Bakit taga-saan ba? Taga-dulos yun sa akin. Sa'yo, taga-dulos din. Sa'yo, ang babait pala mga taga-dulos, no? Ang lalaki mag-tip. Per service pa lang yun. Second service. Uy, taga-dulos na naman. Pasok kayo. Order kayo. Pag-uwi na, grabe. 300 sa akin kanina. Ang bait talaga nila. Sa'yo, magkano? 400? Oo, sa'yo. 300? Wow! Pangalawa pa lang yun. Alam niyo po, hanggang sa matapos ang 4 na service, sabi nila, grabe, tip pa lang, 1,500 na pera ko. Sabi, bakit 1,500? Alam mo, pag Sunday, tiba-tiba ako. Bakit? Kasi sa PICC Forum 3, doon yung mga mababait na tao. Alam mo, may isang plano kong ang puntahan niyang mga yan eh. Attend ako dyan eh. Bakit? Kakaiba sila eh. Alam mo, tuwing linggo, nakakabili ako ng maraming bigas, nakakabili ako ng pambaon ko sa whole week. Alam mo, paano na kung dulos ay wala pag Sunday? One Sunday, sabi nila, wala nasa World Trade sila. Wala sila ngayon. Sana yung Jollibee katabi ng World Trade. Bakit? Kasi doon yung mga taga-dulos eh. Imagine niyo ang buong PICC, minarkahan natin na ang dulos ay mga taong tumutulong sa mga hopeful people. Sino gusto ganon? Sabi mo, tapo mo na yung french fries mong order, Malamang sa hapong ito may magbabagong buhay. Amen. Yung mga chip dito, hindi na magiging chip. Yung mga makukunat, hindi na magiging makukunat. Because sa totoo lang, pagdating natin sa langit, sasabihin sa iyo ng Lord, salamat nung ako'y tinipan mo. Lord, kailan kita tinipan? Because when I was working as a crew, you gave me something. Lord, kailan? Yung crew doon sa Jollibee, ako yun. Nagkatawang crew lang ako para tingnan ko kung anong klase puso mo. Kayo pala yun, Lord. Tama ako yun. And you passed the test. Well done, my good and my faithful servant. Ganito kaya, Diyos ko po. Ako maniwala kayo. Baka mabigla po kayo, Makinig kayo. Baka mabigla kayo, may mga naka-uniforming Jollibee, tumatakbo dito at dumadalo ng church for 2 hours before they go to their job. Bakit? They want to become
connected and be involved because they experience help as the language of hope. Nako, sino sa inyo gustong makita at maranasan yung ganong karanasan? Amen? Alam niyo ba? If you help other people, listen to this. If you begin to help other people, how? Express mo na yung help mo. You don't need to help the whole world. Just help one person at a time. Just bring hope to someone. Alam niyo po, one day, nagdadrive po ako. Dinala ko yung kotse ko. Pagdating ko po dyan sa may Vito Cruz, nakakita ako ng mahirap na pulube. Nakasakay siya sa wheelchair, may polio yung paan niya. Sabi ko, Lord, urig to, talagang mahirap to. Kasi may polio, Lord, hindi to makakapagtrabaho. Tumapat doon sa kotse ko at ang sabi sa akin, Sir, tulungan mo naman ako, nahihirapan lang po ang buhay ko. Alam mo, nung sinabi sa akin, natouch ako. Binigyan ko siya ng isang bigay na hindi mukhang limos. Sir, ang laki nito. Sabi ko, Jesus loves you and He cares for you. Yan, bigay sa'yo ng Panginoon yan. Alam mo, sabi niya, Sir, sa binigay mo na to, pwede na akong umuwi. Hindi mo na ako mamalimos. Sabi ko, sige, magpahinga ka na. At least the whole day, mag-rest ka lang, huwag ka nang mamalimos. Yes, sir, yung pera binigay mo sa akin is enough. Na hindi na ako na magpalimos maghapon. Kailan kayo tumulong na at least enough? Nasa maghapong yon, hindi na siya mamalimos, bukas na lang ulit, because ngayon, pinless mo ang buhay niya, tinulungan mo siya. Are you listening to this? Amen. Ilang security guard ang pwede niyong tulungan? Ilang gasoline boy ang pwede niyong tulungan? Ilang crew ng restaurant ang pwede niyong tulungan? Ilang tricycle driver ang pwede niyong bigyan ng impact? Biro mo, sumakay ka lang ng tricycle, ang bayad, 10 piso lang, binigyan mo ng 100, ma'am, sukli mo, sa'yo na yan. Because God loves you. Okay? By the way, I'm from the Dulos for Christ Church. Ba tutunog? Sino maniniwala? Tutunog sa buong Kamaynilaan, Pasay, Makati na kapag taga-Dulos tumutulong sa tao. Sino gustong maging famous ang Dulos? Hindi dahil sa maraming members, pero maraming may mga pusong tumulong sa ibang tao and they bringing hope to them. Amen? Come on, let's do it! Woo! Sino excited tumulong? Help is the language of hope. If you want to bring hope to people, help them. Naintindihan niyo po ako, mga kapatid? Mga kapatid, sa totoo lang, nagpe-pray ako before I preach this message. Gagawa po ako, nag-aanap ako ng 20 people that will work with me because gagawa po ako ng food bank. Food bank. Food bank is a ministry where we collect foods from different sources and then we'll take care of that so that one day when there is a calamity, hindi ka na yung, kung kailan may kalamidad, saka pala ko, mga kapatid, maawa naman po tayo. Wala na, hindi na, tapos na. Meron na tayong food bank, pupunta na lang tayo kaagad. Tama? Naintindihan niyo po ako. Sabi ko, Lord, one day magkakaroon kami ng conference sa World Trade Center. It's gonna be more than 20,000 people. Magbabayad pa rin po kami ng mga tickets. Pero pagpasok ninyo sa ating World Trade Center, bago kayo pumasok, about 20,000, magdadala ka ng isang dilata. After the conference, we will have more than 20,000 canned goods na iipunin natin. Amen? Eh kung ilang conference tayo, meron pa tayong regional conference, meron pa tayong campus revolution, and so on. Maniwala po kayo. 1,000 upon 1,000 sa mga dilata natin. Amen? Sabihin natin sa storm, subukan mong pumunta dito. Nakahanda kami sa'yo. Amen? Why? Because we want to help those people who suffers from those calamities. Are you listening to this? Amen? Sino-sino tutulong maglagay ng food sa ating food bank? Mag-involve kayo dito ha. Mag-involve kayo. Mag-connect kayo. Kasi kailangan ko ng 20 lalaki at babae na magbubuo ng food bank. Okay? Aayusin po natin ito. Maglalagay tayo ng isang maliit na warehouse para pagdating po, marami mga taong mga Pilipinong mahirap na dapat nating tulungan. Amen? Second, hindi lamang po yan. Magbibigay din po tayo ng tinatawag na school supplies. Okay, parang school time, it's a blessing time. That every school days, opening na school days like June,
The whole Doulos for Christ and the rest of the G12 family will prepare school supplies like backpacks, notebook, ball pen, Crayola, paste, or anything na kasama. Alam niyo po, mura lang yung isang backpack. 100 lang o 150. Ano ba naman yung 150? Amen? Maglalagay tayo ng notebook, ng ball pen. Kung tayo 10,000, makaipon lang tayo bawat isa sa atin ng 10,000 backpacks na meron ng school supplies. And then all my friends, pastors on those remote provinces, sabihin ko sa kanila, kunin mo tong 500 school supplies, ha? Pamigay mo doon sa mahihirap para yung mga mahihirap, sabihin mo, galing yan sa Doulos for Christ. Mga kapatid, makakatulong tayo. Sino gustong tumulong? Ha? Ba't paalala ko sa iyo, 2 things na wag mong gagawin. Okay, ito gawin mo. If you're gonna want to bring hope, you have to be optimistic. Okay? Sino ito nila magagawa mong tumulong? Taas yung kamay. Ha? Dapat may optimism ka. Hindi ka lang may optimism, dapat meron kang passion. Yung nanggigigil ka. Alam nyo, yung iba kasi hindi matapang tumulong eh. Kapag tutulong kayo, tapangan mo. Kasi hindi ka makakatulong kung hindi ka matapang. Ito yung kasi, tutulong ako. Kaya lang, paano yung bahay ko nga pala. Yung aking ano nga pala. Ay, Diyos ko po, yung aking nga palang kuryente, yung tubig, tulong ka ba? Hindi na muna. Kasi ako nga, dami ko pangailangan eh. Alam mo, ang first step ng pagtulong is to defocus your eyes, not on yourself, but to others. Philippians 2:3, ano po sabi ng Philippians 2:3? Ito, para maunawaan niyo, ito po yung first step ng pagtulong. Take away your eyes on yourself. Take your eyes on others. Ano sabi po dito? Do nothing out of what? Selfish ambition. Bawal yung selfish. Lalo na yung selfie. Okay? Iba yung selfie comes from the word selfish. Okay? Yun ba yun? Selfie. Hindi selfie yung pastor, selfish. Do nothing out of selfie ambition and vain conceit. Rather, in humility, value others. Ano yan? Above yourself. Ano po ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, yung ating sarili, ibaba natin, para magkaroon tayo ng pagtingin naman sa mga taong nangangailangan. Why? Because it's good to value others more than yourself. Para sa akin, hindi nakakatulong yung iba because lagi nila nakikita yung kanilang pangangailangan. Hindi nila makita na may mga taong may pangangailangan. I still remember in 1989, I was called to go to Samar to help the church there. Samar, Northern Samar, is the most neediest area in the whole Philippines in 1989. Second poorest area. Noong 1989, ang sweldo ko po, wala. But I was encouraged to go and visit Samar to help the mission work there. So tumulong ako doon, sumama ako doon, wala naman akong pera. But nakapag-raise ako ng funds ko para meron akong sariling budget on my own. I was able to go to Samar. Nung pagpunta ko sa Samar, one of the most touching moment in my life that changed my life. I feel I was insignificant. I feel I am a pastor that cannot do great things for God. Parang wala akong magagawa because I'm a poor pastor. Tingnan niyo po ito. Pagdating ko po doon, napunta ko sa isang bahay ng pastor and I saw the baby about 1 or 2 weeks old. Sabi ko, bago pala baby mo, pastor? Oh, bago yung baby ko, pastor. Biglang umiyak. Sabi po nung nanay, yung mami, pastor, yung kanyang asawa, hawakan mo muna yung baby. Kakanawa ko ng kanyang dede. So, tinitingnan ko sila mag-asawa, titingnan ko yung bahay kubo lang, maliit, talagang munting-munti. Titingnan ko sa labas, may halaman doon, na sari-sari, parang gano'n ba? Walang gadget sa loob, walang TV, maniwala po kayo, pati lutuan nila, bigatong. And I saw the mom. Kumuha siya ng bigas, nilagay niya doon sa barang kawali. Pinaapoy niya, may kuti. Naamoy ko, may nasusunog. Ano yun? Hindi, pastor, ano yung bigas sinusunog? Bakit? Kasi sa amin dito, pastor, sa probinsya, wala kaming pambili ng kape. Sinusunog namin yung bigas, iyon ang gagawin namin kape. Ganun ba? Ilagay sa tubig, kumulo. Pagtingin ko, kape na. Pastor, inom ka ng kape. Pininom ko ng kape. Out of sinunog na bigas. So, sabi ko, ininom ko yung kape. Masarap naman. Nagtaka ko, yung kape nilagay sa dede. Sabi ko, ano yan? Kay baby po to, pastor.
Pastor, bakit kape? Pastor, wala kaming pera, mahirap lang kami. We cannot afford to buy milk for the baby. We just want to give kape. Ang pera ko lang, akarampot. Alam mo, sabi ko, tanggalin mo yung kape na yan, tanggalin mo. That baby should not drink that coffee. Eto, may konti pa akong pera, bumili ka ng gatas. Kahit anong gatas ibili mo. Alam niyo mo, doon ko nakakita, nung araw na yun, naging milyonaryo feeling ko. Sapagkat marami pa lang mas mahirap sa sarili ko. When you think yourself is too poor, look outside, and then you will realize that you are so blessed, you are so rich, because the Lord makes your life better than other people. Simula po ng araw na yun, hindi na ako nag-isip na mahirap ako. So yung mga pastor po na naroon, mahirap sila, pero sabi ko, Lord, mas mahirap sila sa akin. Umuwi po akong umiiyak, pabalik po ng Maynila, sabi ko, Lord, patawarin mo ako. Buti na lang pinapunta mo ako sa Samar. Akala ko kawawa akong pastor, pinagpala pala ako. You know what? On that day, I take away my eyes on myself. That I am poor, I need help. I cannot help if that is my eyes. So I changed myself, I changed my mindset. That from now on, I will be looking at others, valuing others above myself. Simula po noon, nagsimula na akong tumulong. Simula po nung bumalik ko sa Pilipinas, sa Maynila, sabi ko sa mga church members natin, tutulong tayo sa Samar. Pastor, mahirap lang tayo, tutulong tayo sa Samar. The truth is this, we keep on helping and helping and helping Samars, and hindi namin ginawang reason na ako ay mahirap para hindi kami tumulong. Remember, God wants to help others and He will be helping others through you. So, ang una mong gagawin, take off your eyes on yourself. Begin to open your eyes to others. Amen. Ang pangalawa mong gagawin para magkaroon ng hope ang mga tao sa tulong mo. Okay? Choose the towel, not the title. Yung iba, hindi sila makatulong, hindi sila makapag-involve, hindi sila makakonect, kasi ang binabantayan nila yung kanilang mga title. They are not looking for the towel. Towel is the symbol of how Jesus served in His time. Yung kanyang mga disciples, sinugasan yung kanyang mga paa, bagamat siya ay anak ng Diyos, pero He is willing to stoop down and bow and wash all the feet of His disciples. Man, I tell you, that's an incredible expression of towel mentality. Pastor, bakit yung iba? Yung iba naman kasi, yung mga title-oriented, hindi towel. Title, there is a time that you are so poor, sa totoo lang. Majority of you come from a poor background. But the Lord blessed you. Kung kailan ka binless, saka ka nagdi-disconnect. Kung kailan ka na-bless, saka ka hindi nag-i-involve. Kung kailan ka na-bless, saka ka hindi tumutulong. Alam niyo, isang kinakalungkot ko po, hindi naman lahat, baka lang, tingnan nyo to. Ito yung lagi sinasabi kahit saan ako magpunta eh. One day, i-bless ka ni Lord. Sana pag binless ka ni Lord, wag mong pahalagan lang yung title mo dahil na-bless ka. Let's not forget the towel. That though we have all the titles that God has given us, but we can easily set aside all those titles to get the towel so that we could serve other people. Alam mo, hindi ka magsaserve, hindi ka magkoconnect, you will not help other people, kapag conscious ka doon sa title mo. Pare ako, manager ako. Alam mo, paano ko ito gagawin? Manager ako, baka naman masisira ata pangal. Ba't kayo? Alam niyo yung mga taong hindi mag-serve? They are so insecure about who they are. The people who can serve God, they are so secure. Alam mo ang Panginoon, pag kayo, siya ay Diyos, pero naging servant siya. Hindi yun na-diminish ang pagiging son of God niya because He served. Ganon din po. Hindi tayo nawawala ng pagkatao kapag nagsaserve at tumutulong tayo. Kahit konti sa yung pagkatao, hindi ka nawawalan. Because serving is one of the highest form of leadership. Pag tayo nagsaserve sa mga tao, maniwala po kayo, with full of optimism and passion, we keep on encouraging people. Mga kapatid, tingnan nyo itong mabuti. I don't care kung ano trabaho ko. I don't care kung ako'y title. I want to serve God. Nabilas ako. Si Kuya Jun ninyo, si Jun Abogado.
Yung mga yan, matataas yung opisina niyan. Marami dito mga leaders natin eh. Pero kahit sila mga matataas ang title, pero ang hawak, towel. Towel. Alam niyo ba, yung mga 12 ko, mga sweldo ng iba dyan, almost 200,000. Pero pag ako dumating, o kaya dumating yung mga tao, towel sila eh. Yung iba hindi makapag-serve. Pag konting lumaki yung sweldo, feeling niya, big time. Hindi na mag-i-involve, magdi-disconnect na. Ang kotse mo, mahulugan lang naman. Ba't kayo mayabang? Ha? Pag hulugan, huwag ka muna magyabang, di pa nga bayad eh. Pag nagpahangin ka, huwag mo lagi sa utak mo. Kotse mo, hanginan mo. Huwag mo gaganon. Ganun lang oh. Kasi pag napunta dito, yung iba kasi, nagka-kotse lang, nagkahangin na. Sabi ko, kamusta si ano? Pastor, malakas ang air condition. Ano yun? Pastor, mayabang na ngayon eh. Ha? Bakit? Eh, alam mo naman, Pastor, nagka-ano na, baka nagpabomba na, ilagay ata dito. Pag nagkakotse ka, ang hangin sa gulong, huwag sa utak. Amen? Amen. Sino dito yung gusto magkakotse? Taas yung kamay. Gusto magkakotse? Alam mo saan ilalagay ang hangin? Saan ilalagay ang hangin? Sa gulong, huwag ilalagay sa utak. Ha? Yung iba kasi magkaroon lang ng konting nagkakahangin na. Tumataas na, title lang iniisip. The more the Lord bless you, the more the Lord promotes you, the more you stoop down to serve other people. Because hope is only expressed by helping. But you cannot help if you are not humble. Naintindihan niyo ba ako mga kapatid? Sino rito willing, regardless kung ano title mo. Ha? You know, sometimes nabibless ako sa dulos. Nabless ako dito sa yung ating mga taga-buhat. Tawag ko dyan, baklas kabit. Sabado, kakabit nila. Pag uwi ninyo, kakalasin naman nila. Mahirap yung trabaho nila. Itong buong stage, yung mga sound system, ayusin nila. You know what I discovered? Probably you don't know this, but I will tell you. Yung pala mga taga-buhat natin na yan, mga licensed engineer, mga nagtatrabaho sa malalaking kumpanya, bagamat titled sila, marami silang titulo, meron silang license, pero pagdating kay Lord, involved. Amen? Pagdating kay Lord, connected. Sabado pa lang ng gabi, dadating na yan. Magbubuhat na yan. Ha? Magbubuhat na. Mapupuyat, gigising sa madaling araw. Dadalhin na nila lahat ng sound system dito. Mapapagod. Kayo dadating na lang uupo. Sila na magbubuhat. Magkakabit. Mamaya uuwi na naman kayo. Sila naman. Magkakalas. These people are helping me, helping you. They pay the price of humility because they value others more than they value themselves. Hanga ako sa mga engineer na yan. Yung mga yan, meron tayong dalawang piloto. Naintindihan niyo ako? Nagpapalipad ng aeroplano. But these guys are willing to carry these boxes. Sino hindi kahanga dyan? Yung iba sa atin, hindi pa nga tayo nakakakuha ng maayos na nagpabomba na kagad ng hangin sa isip. You cannot help. Kaya yung iba, ibig sa makatulong, makaka-criticize, negative sa church, because you don't know what is the church. You don't know that we are trying to bring hope to other people. Kaya hangap, pwede bang palakpakan natin muli yung ating worship team, yung ating mga kalas kabit team. Mga matataas na tao to, dito mga ordinaryong tao eh. Alam nyo, minsan pag yan pupunta sa PICC, siyempre sila nagbubuhat. Minsan yung mga gwardya, yung mga janitor dito, tsaka yung mga electrician, inaaway yung mga bata na yan eh. Sinisigaw-sigawan, sabi ko, hoy, huwag mong sigaw-sigawan yung mga bata na yan. Ikaw nga, janitor ka lang yan, mga engineer yan eh. Ba't mo sinisigawan? People are always looking down on people. But these people, hanga ako sa kanila, sisigaw-sigawan yan. Pero magbubuhat lang. Tapos bukas, papasok na, andyan na pala sa engineer. Engineer pala yun. Why? Because they are connected to God. And because they are connected to God, they are involved on what God is doing. Sige, tanong ko ba, sino sa inyo connected? Sino sa inyo involved? You know why you cannot involve and get connected? Because you always look at yourself.
You're always looking for the title, not the towel. And I love, kaya nga tinawag po natin doulos. Doulos means servant. Servant means towel carrier. Sino dito gusto maging towel boy lang? Pag sa church, towel boy lang ako. I have one story to tell. Sa lahat ng mahilig sa... I was invited sa isang conference. Hindi naman ako mag-speak. Guest lang, pupunta lang. A-attend. Makikinig. Nakita ko ng mga ushers, "Oy, Pastor Royal, buti dito kayo. Salamat, nakabisita kayo." Sigaw, atin ako. "Pastor, pwede ba sa harapan ka umupo?" "Sige, sa harapan." Umupo ako sa harapan. Siguro, 1, 2, 3, 4, 5. Pa sa 5, gano'n. Tapos pagkaupo ko po doon, yung mga katabi ko, may mga katabi, sabi ko, I was thinking they are also pastors. Nilalagay sa harapan. "Oh, Pastor. Uy, Pastor, kamusta?" Ako nga pala si Pastor Royal. "Ikaw, bro, kamusta?" Pagdating ko sa kaliwa, sabi ko doon sa kaliwa, "Pastor, magandang hapon o, Pastor." Yung pastor na katabi ko, alam ko, nadidinig ako eh. Hindi ako pinapansin. "Pastor, magandang hapon po, Pastor." Hinawa ko, tinanggal yung kamay, sabi niya, "Huwag mo kong tawagin Pastor. Bishop ako." Nasyak ako. Sabi ko, what do you mean, sir? Gusto mong turuan kita ng leksyon? Pag ang kausap mo, Bishop, igalang mo. Tawagin mo ako ng tamang tawag. Kung gusto mo kong makuha ang attention ko, you call me on my right title. I am a bishop. Ako si Bishop ganito. If you want to get my attention to look sa'yo, tawagin mo ako ng tama. Huwag Pastor. Bishop ako. Ay, pasensya na po kayo. Ngayon ko lang, Bishop, ano po? Ayan, Bishop. Bishop, marami pong salamat. Gusto ko lang po kayong batiin ng good afternoon kasi katabi ko kayo eh. You can learn from me. Sabi ko, Lord, matindi to. Dumating yung coordinator ng conference. Sabi niya, Bishop! Tumas siya ng kamay. Bishop! Tumakbo yung coordinator. Bishop Oriel, kamusta ka na? Hindi pala siya, ako pala. Tumayo ako, hinag ko siya, "Bro, kamusta? I'm happy to see you." By the way, pakilala kita sa, Bishop, si Bishop Oriel nga pala. We are privileged na dumating to. Nako, Pastor, mahal na mahal namin itong Bishop na to. Pastor, pwede bang pakiusap sa'yo? Pwede bang doon ka umupo sa bandaron? Kasi kay Bishop yan eh. Sabi ko, oh my God, the guy is in trouble now. He loves to be called yung title niya, and now the Lord is demolishing his title. Sino sa inyo gustong-gusto mong umupo doon sa upuan ng iba? Nung pag-upo ko doon, gusto ko salang belat. Pero mukhang hindi maganda. Sabi ko, Lord, tama ka, Lord. Huwag na huwag kang uupo doon sa lugar na hindi mo dapat upuan. Yung mayayabang na tao, they always want to put themselves up. And then one day, somebody will come, that's not your chair. Go, get up, go there, that's not your chair. Because when you are trying to pull up, to promote yourself, no, it's only the Lord will promote you. Amen po ba? Tama? Hindi ka makakatulong kung puro title ang iniisip mo sa sarili mo. Makakatulong ka lang pag tinanggal mo sa isip mo because you are so secure about who you are. And because you are so secure about who you are, I can serve whatever involvement that I have, I want and I have. Kaya yung iba po nakakapag-serve eh. Yung mga hanga ako dyan eh. Yung mga taga-alaga ng mga anak ko ba, si Tracy na dyan. Yung mga mag-aalaga dyan, mga CPA. Tracy, sila nagpapalit ng diaper ni Tracy. Sabi ko, thank you for helping me. Pastor, lagi mo nga kami tinutulungan. Ito lang po bawi namin sa iyo. You know, when I help them, they help me. Naintindihan niyo ba ako mga kapatid? Kung gusto niyong tumulong, alisin mo mata mo sarili mo. Kung gusto mong tumulong, tanggalin mo yung title mo. Tingnan mo, makakakonect ka na, makakaipag-involve ka pa.
Pero the moment na naging title-oriented ka, hindi ka naging towel-oriented, pili mo lagi, magaling ako. Pagdating mo dito, akala mo kung sino ka. Nakakotse ka na hulugan. Na hindi pa ba yan? Pag alis ka, pipit. Hulugan naman. Come on. Hindi namang masama kahit hulugan ng kotse mo. Basta wag mo lang bobombahan ng hangin yun dito. Sabi mo sa katabi mo, gets mo? Sabi mo gets mo? Ang hangin, wag sa utak. Ang hangin, sa gulong lang. Can I have your amen? Now, dito ako, ito pinakamatanda, matindi. Sino rito nangangarap magkaroon ng magandang kotse? Magandang bahay? Ito problema mo. Pag bumili ka ng bahay, magigilty ka. Ang ganda ng bahay ko, sila kawawa. Pag nagkotse ka na maganda, kawawa naman itong mga, lagi ka magigilty. Alam mo, para wag ka sino gusto mo magkaroon ng bahay at magandang kotse na guilt-free? Alam niyo ba ako, may maganda akong kotse, pero guilt-free ako. Alam niyo kung bakit? I try to help other people to have what I have. And because of doing that, by helping people to get what I have, guilt-free ako. Kaya sabi nila sa akin, Pastor Riel, ba't ganyan ang kotse mo? Ang ganda-ganda. Sabi ko, hindi ka ba nakukonsensya? Hindi, not at all. Why? Because meron ako, pero tinulungan ko yung iba. Alam niyo, ang masama, galit si Lord. Yung meron ka, hindi ka tumutulong. Amen. Sino gusto magkaroon ng guilt-free wealth sa buhay mo? Ha? Mga kapatid, I always say this. Ano gagawin mo? Diba? Life is too short. Drive a nice car. Paano yun? Gusto mo magkukotse ka na maganda? Guilty naman. Bakit? Hindi ka naman tumutulong eh. Subukan mo, tumulong ka ng tumulong. Then one day, you buy for yourself. Hindi ka magigilty. Amen? Because the Holy Spirit will not bring that conviction in your heart. Because you are helping other people. Why? You have just simply demonstrated who Jesus in your life. Sino may natutunan ngayon? Let me close on this. Gawin nyo ganito. Tanggalin mo yung mata mo sa sarili mo. Tumingin ka sa tao. Pangalawa, ito gagawin mo. Hayaan mo yung marami ka ng achievement. Magpasalamat ka sa Diyos. Pero, mababa ka pa rin. Get the towel and begin to serve people. Alam niyo mangyayari? Di ba binagay ko sa inyo? Hope, helping is the language of hope. Kapag tinutulong niyo yan, kaya nga sabi ko kanina, ano mangyayari sa PICC na kapag dumadating ang mga taga-tulos, guardia, security guard, they love you so much because you're trying to help them. Sino gagawin ito? Taas yung kamay. Amen? Kahit sa kamunta, sa company mo, sa family mo, you just keep on helping and helping and helping people. Because you believe that one day when you come to God, doon po sa mansion ng ating Panginoon. Sana masabi sa atin ng Panginoon, when I was hungry, you gave me something to eat. And you know, when I'm thirsty, you gave me something to drink. When I was in prison, you visited me. When I was naked, you gave me something to wear. Lord, when did I give you? Still remember when you were young? Whatever you have done to the least of my brothers and sisters, you have done it unto me. Lord, huwag na natin hintayin yung araw na yun para sabihin sa atin ng Panginoon. Ngayon pa lamang, isipin mo na, bawat tulong, bawat reach out ng kamay ko sa mga tao, it brings hope to other people. Amen? Tama po ba? Marami po makakakilalang mga fast food crew, security guard, gasoline boy, taxi driver, or probably tricycle driver, because we just come to help people. Amen? Tuwing sasakay tayo, nagbibigay tayo ng significant joy sa kanila. We give tips, we give tips, we give tips, we give tips. Why? Because we are helping people. Amen? Tama po ba? Sino may natutunan sa hamon po ito? Yung iba sa inyo nakangiti, sabi niya, alam ko na gagawin ko. Mamaya, may papasahin ako. Sino sa inyo kakain doon mamaya? Baka sabihin ng mga taga-Jollibee, parang iba ngayon ng mga taga-Dulos. Dati,
Why? Because we're changing. Amen. Sabi mo sa atin mo, pwede naman magbago di ba? Sino rito yung magbabago? Taas yung kamay. Amen. Tumayo tayo lahat. Tumayo tayo lahat. Hallelujah. Ganito gawin mo for those of you who are not used to help other people. Ganito gawin mo. Parang sa simbahan. Di ba, pagpunta mo sa simbahan, nung nag-worship na mga tao, sabi mo, ang word naman nila, nakapikit, tapos nakatayo, ano ba to? Sino sa inyo, ano nagsasaya? Di ba nawiwirduhan ka sa una? Sino nakaranas na yun na nawiwirduhan ka? Pero I encourage you, para huwag kang mawirduhan, gito mo, mag-step up ka lang ng next level. Parang ganito, nung unang dating mo dito, nakaganyan yung kamay mo. Dalawa. Next level. Ano next level mo? Bunutin mo yung isa. Tapos, yung isa nakabaon pa rin. Yung isa nakabaon pa rin sa bulsa. Uy, next level na ako. Next week, dalawahin mo na. I'm not forcing you. Next week, dalawang kamay na. O kaya, bago ka pa lang, isang kamay lang. Gawin mo 2, 3, 4. Malamang 1 taong. Tama? Nagtataka ka doon sa mga Christian. Pag sumayaw, tumatalon. Ikaw hindi ka Mga weird naman, tumatalon. Di, simulan mo muna sa tapos 2. Tapos medyo ikending-kending mo yung tuhod. Huwag ka munang sumayaw, ganyan-ganyan ka lang. Ngayon, konti, isama mo na yung balakang mo. Ayusin ang figure, di ba? Ngayon, konti, itaas mo yung kamay mo. Ngayon, konti, cryogenics ka na. Pag ikaw tutulong sa tao, it's just like that. You just go to the next step. Amen? Siguro when you go to a restaurant by yourself, Lord, simula muna ako sa 20. Sir, thank you. Pagbalik mo, try ko kaya 50. Oh, sarap ng feeling, di ba? Next week, o next month, try ko kaya 100. Mas masaya pala pag yung mukha. Bigyan mo 500, bigla. Grabe yung ikot ng ngiti, 3 ikot na gano'n. Gano'n na. Lord, gusto ko yon. Alam nyo, dito po ako magwawakas. Ito palang joy ng giving. Yan pala yung nagpapahaba ng buhay. Oh, kasi a merry heart do it good like a medicine. Yung mga may sakit, subukan mo. Pag may sakit ka, give away something from you. Magiging masaya ka, magtataka ka, healing is coming upon your life. Because whatever you make things happens to other people, God will see to it. It will happen to you. That's how the Lord operates. You have to learn that. Whatever you make it happen to other people, you help them, then God will help you. I tell you, maraming dito, haba ang buhay. Amen. Tingnan mo katabi mo, sabi mo, baka kunin ka na ni Lord. Sabi mo, tumulong ka na kaagad. Amen. Sino rito willing mag-help? Taas yung kamay. Tulungan nyo yung mga nanay nyo, yung mga tatay nyo. Yung mga kapatid nyo, tulungan nyo sila. Yung inyong mga classmate, do something for them. Yung inyong mga ka-office mate, and most of all, even those strangers, you can help them. Mga kapatid, before I close, naniniwala ako, it's time for the doulos for Christ to become people who bring hope to other people. Sabi ko nga this real world had real people who needs real hope. Tama po. They really need help. And that help will become hope to them if we demonstrate that love to them. Kaya po sa gabing ito, lalabas tayo ng masaya. Sino ito lalabas ng masaya? Yung isa dyan, siguro, Jollibee tayo. Apply natin to. Tingnan, subukan nyo, ang saya-saya. Huwag kayo muna kumain sa mga 5-star restaurant. Punta lang sa mga nakita nyo, may mga crew. And habang kayo kumakain, titigan nyo lang yung mga crew.
Ginawa ko to eh. Tinitingnan ko yung mga crew. Nakita ko yung mga mukha nila, mga trying hard mag-serve, di ba? Yung talagang pinipilit. Pero siguro to, estudyante to na gustong kumita lang para may... You know, I was looking to them. When I was looking at them, sabi ko, siguro to mga crew na to, nakikita ko sila. Nagsoshow sila ng kanilang sipag kasi andyan yung mga managers nila. Pero pag uwi nito, saan kaya ito uuwi? Ang ganda-ganda ng uniform niya. I think this guy, kung mayaman to, dito mag-gugunito eh. Kumukuha lang ba talaga siya ng experience? O he really needs money? Alam mo magkano sweldo nila? It could be 15 pesos an hour or 18 pesos an hour. Magtatrabaho sila 5 oras, wala pang 100. Imagine that. Kung kumikita sila ng 20 pesos per hour, you know what does it mean? 5 hours silang kuha. Magandang hapon po, sir. Pagod na pagod sila. Pag upo nila, at sweldo mo magano? 5 hours. 100. 100 lang. What if kumain ka with your friends? And then sabi mo, bro, let's just bring hope to this guy who earned 100 pesos for 5 hours. Binigyan mo ng tip, 200. He's just serving you. And you bless the person. Alam mo sabi niya, ba, mas malaki pa yung tip ng mga taga-dulo sa akin kaysa doon sa salary ko. What do you think will happen to him? Di ba, pag uuwi siya, maalala niya yung tip na yun. Di ba kita mangyari sa kanya? Sana kumain sila ulit. Sana Sunday ulit. Sana dito sila. Because it becomes hope when you help them. They learn something here. Sana maging hope tayo sa mga tao. Mag-bless tayo ng mga tao. Tumulong tayo sa mga tao. Because helping people bring hope to their souls. Amen. Lord, i-bless mo ang aking mga kapatid sa gabing ito. A blessing that overflows so that they will become a flows of blessing to others, Lord. Panginoon, just open our eyes, God, to see the needs of others more than our own needs, Lord. And Lord, today, we laid on our crowns our titles so that we could stoop down, Lord, and humble ourselves and to think about others better than our own self. Lord, we want to take the towel to serve others and to help others, Lord. Gamitin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Because this afternoon, it's gonna be a different day because you have changed our mindset to help other people. Father, we thank you and we honor you and we ask this in Jesus' name.